kinain na ng lupa ang awa. Habang nagpapakasasa sa karangyaan, ang lalaking nangako ng walang hanggan, nakaluhod sa putik, si Clara, pilit binubuo ang pira-pirasong alaala ng kanyang baliw na ina. Wala kayong kwenta mga patay gutom dura ng ginang na umagaw sa kanilang yaman. Ngunit ang pagluha ay tapos na. Bawiin ang atin kahit maging abo pa sila, bulong niya. Hanggang saan aabot ang apoy ng paghihiganti? Kuskusin mo yan hanggang dumugo ang mga kuko mo. Wala kang karapatang magpahinga sa pamamahay ko. Isang malamig at malupit na tinig ang bumasag sa mapayapang hangin ng hapon. Sa pagbukas ng malaking tarangkahan nakatayo si Carlos, yakap-yakap sa kanyang dibdib ang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob nito ay isang mamahaling kwintas na diamante, ang pinakaunang regalong binili niya mula sa kanyang unang malaking sweldo bilang isang ganap na arkitekto sa Dubai. Pauwi na sana siya upang bigyan ng magandang buhay ang inang nagpakahirap at nagsakripisyo ng lahat para sa kanyang pangarap. Ang nangiti ng pananabik sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho nang tumambad sa kanyang paningin ang isang eksenang hinding-hindi niya inaasahan. Bumaba ang kanyang paningin mula sa engranding balkonahe patungo sa dulo ng hardin. Doon sa gitna ng maputik na lupa at sa ilalim ng tirik na araw, nakaluhod ang isang matandang babae. Suot nito ang gulagulanit na damit na halos maging basahan na nanginginig ang mga balikat habang ginagamit ang mga nakasuklob at sugatang kamay upang linisin ang maruming kulungan ng aso. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Carlos. Ang babaeng iyon, ang taong tinatratong parang hayop sa sarili nitong lupain, ay ang kanyang inang, si Lola Carmela. Nanigas ang buong katawan ni Carlos. Isang mabigat na bukol ang bumara sa kanyang lalamunan habang pinapanood ang bawat paghihirap ng kanyang ina. Bumagsak ang pelus na kahon mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, tumama sa matigas na semento at gumulong sa alikabok nang walang sino mang nakapansin. Ang lahat ng karangyaan, tagumpay at pagmamalaki na dala-dala niya mula sa ibang bansa ay gumuho sa isang iglap. Hindi niya magawang huminga. Parang may isang malamig na kamay na dumukot sa kanyang puso nang makita ang ina na halos gumapang sa putik. Mabilis siyang tumakbo patungo sa matanda at agad na lumuhod sa maruming lupa. Hindi na inalintana ang pagkasira ng kanyang mamahaling suit. Niyakap niya ng mahigpit ang nanginginig na katawan ni Lola Carmela. Pag-angat ng mukha ng matanda, nakita ni Carlos ang mga luhang umaagos sa marungis nitong pisngi. Mahigpit na kumapit ang mga kamay ni Carmela na puno ng putik sa makinis na tela ng damit ni Carlos, nag-iwan ng maitim at malaking mantsa na tila sumisimbolo sa isang dumi na pilit isinisiksik sa kanyang malinis na buhay. Ginamit ni Carmela ang pagkakataong ito upang magmakaawa, ipinapakita ang mukha ng isang kaawa-awang biktima na labis na pinagmalupitan ng tadhana. Ma, anong nangyayari rito? Why are they treating you like this? Nanginginig ang boses ni Carlos pilit. Pinipigilan ang pagluha habang hinahaplos ang magulong buhok ng ina. Anak, please, iligtas mo ako rito. Ginagawa nila akong alipin sa sarili nating lupa. Humahagulgol na sumbong ni Carmela, itinatago ang mukha sa dibdib ni Carlos, habang patuloy na nanginginig ang buong katawan. Isang matinding puot ang nagalab sa dibdib ni Carlos. Dahan-dahan niyang inalalayan ang ina na tumayo bago siya lumingon nang may nanlilisik na mga mata patungo sa babaeng nag-uutos mula sa itaas ng hagdanan ng mansyon. Handa siyang isumpa at durugin ang sino mang lapastangan na sumira sa dangal ng kanyang pamilya. Ngunit nang tumama ang sinag ng araw sa mukha ng mapagmataas na ginang, tila naubusan ng dugo ang buong mukha ni Carlos. Ang babaeng nakatayo roon, suot ang isang eleganteng damit na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at yaman, ay walang iba kundi si Clara. Ang tahimik at inosenteng probinsyana na naiwan niya 15 taon na ang nakararaan.
Ang babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso na pinangakuan niyang babalikan at pakakasalan. Ngunit ngayon, ang mga matang dati ay puno ng pagmamahal ay napalitan ng yelo at patalim. Walang kahit anong bakas ng awa o pagkilala sa mukha nito. Tinitigan ni Clara si Carlos mula ulo hanggang paa. Ang mga labi ay unti-unting umangat sa isang ngiting walang init. Bumalik na pala ang paboritong anak ng magnanakaw. Malamig na wika ni Clara. Ang bawat salita ay tila matalim na patalim na ibinaon ng dahan-dahan sa dibdib ni Carlos. Nakatayo lamang si Carlos yakap ang inang patuloy na umiiyak habang ang mundo sa kanyang paligid ay unti-unting nagdidilim. Paanong ang pinakamamahal niyang babae noon ay siya ngayong walang awang nagpapahirap sa kanyang ina ngayon. Bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan palayo sa mansyon ay tila pagpunit sa dangal na maingat na iningatan ni Carlos sa loob ng maraming taon. Sa loob ng malamig na sasakyan ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Carlos at ang mahinang hikbi ni Carmela na tila isang sugatang hayop na naghahanap ng mapagtataguan. Ang bawat patak ng luha ng matanda ay tila kumukulong asero na pumapaso sa balat ni Carlos, nagpapaalala sa kanya na nabigo siyang protektahan ang kaisa-isang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Narating nila ang isang maliit at lumang silid na pansamantala nilang tutuluyan. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bombilya, mas lalong naging malinaw ang bawat galos at dumi sa katawan ni Carmela. Walang imik si Carlos habang kumukuha ng malinis na bimpo at palanggana ng maligamgam na tubig. Ang bawat dampi ng basang tela sa mga sugat ng kanyang ina ay sinasabayan ng panginginig ng kanyang mga kamay. Pilit niyang pinipigilan ang sariling emosyon, ngunit ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay hindi niya na kayang itago. Ma, bakit? Bakit mo hinayaang gawin nila sa'yo yon? Hindi mo ba alam na halos mamatay ako sa pagtatrabaho sa Dubai para lang hindi ka na dumanas ng ganitong hirap? You are my mother. Hindi ka dapat nagpapakababa ang ganyan sa kahit kanino, lalo na kay Clara. Ang boses ni Carlos ay basag puno ng panunumbat na masigit na nakatuon sa sarili kaysa sa kanyang ina. Dito na nagsimula ang lason ng paninisi na unti-unting ibinuga ni Carmela. Humawak siya ng mahigpit sa braso ni Carlos, ang kanyang mga mata ay nanininga sa mapanlinlang na pait. Anak, wala akong magawa. Simula nang umalis ka, hindi na ako tinantanan ng babaeng yan. Galit na galit siya sa atin dahil iniwan mo siya. Ginamit niya ang lahat ng yaman at koneksyon niya para gipitin ako. Siningil niya ang lahat ng utang na hindi ko naman alam na mayroon tayo. Ginawa ko ang lahat, Carlos. Kahit ang huling sentimo ko ay ibinigay ko, pero hindi siya nakontento hanggat hindi niya ako nakikitang gumagapang sa lupa. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil ayaw kong maabala ka sa Dubai. Ayaw kong bumagsak ang pangarap mo dahil sa problema natin dito. Ang bawat salita ni Carmela ay tila isang mabigat na tanikala ng utang na loob na pumupulupot sa leeg ni Carlos. Pakiramdam niya ay siya ang dahilan ng bawat latay at bawat patak ng pawis ng kanyang ina. Ang pagmamahal niya kay Clara noong unang panahon ay biglang naging isang mapait na lason na sumisira sa kanyang pagkatao. Sa loob ng kanyang isipan, ang imahe ng inosenteng Clara ay tuluyan ng nabaon sa ilalim ng imahe ng isang halimaw na walang puso. Hinding-hindi ko hahayaan na magpatuloy ito, Ma. Kung pera ang gusto niya, ibibigay ko sa kanya ang lahat. Pero kukunin ko ang hustisya para sa'yo. Babawiin natin ang lahat ng nawala sa atin, kahit kailanganin ko pang ubusin ang huling sentimo ng ipon ko. Determinadong wika ni Carlos habang mahigpit na ikinukubli ang kanyang mga kamao. Kinabukasan, bitbit ang nag-aalab na galit at ang determinasyong linisin ang dangal ng kanyang ina. Nagtungo si Carlos sa opisina ng isang tanyag na abogado. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng opisina ay tila tunog ng isang paparating na bagyo. Inilatag niya ang lahat ng dokumentong
Meron siya handang kasuhan si Clara ng pang-aabuso at ilegal na pag-agaw sa kanilang ari-arian. Ngunit habang binabasa ng abogado, ang mga papel ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Tumingin ang abogado kay Carlos ng may halong pagtataka at pag-aalinlangan. Inayos nito ang kanyang salamin bago dahan-dahang inilapag ang isang lumang dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang papel ay may dilaw na mantsa na ng panahon, ngunit ang mga lagda rito ay malinaw at hindi maitatangi. Mr. Carlos, natatakot akong sabihin sa iyo na walang ilegal sa pagmamay-ari ni Clara sa lupang kinalalagyan ng mansyon niyo. Base sa mga opisyal na record ng Registry of Deeds, hindi inagaw ang lupaing ito. 15 taon na ang nakalilipas bago ka pa man lumipad patungong Dubai. Ang lupang ito ay formal na ipinagbili sa isang pribadong mamimili. At ang pumirma sa dokumento ng bilihan bilang nagbebenta ay ang sarili mong ina. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Carlos. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nanigas, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lagda ni Carmela. Ang petsa sa dokumento ay ang mismong linggo bago siya nakatanggap ng balitang mayroon na siyang panggastos para sa kanyang flight at tuition fee sa ibang bansa. Sa isang sandali, ang lahat ng katotohanang pinaniniwalaan niya ay nagsimulang gumuho na nag-iiwan ng isang nakakangilong katanungan sa kanyang isipan. Kung ibinenta ang lupa, 15 taon na ang nakalilipas, saan nanggaling ang perang itinuring niyang biyaya ng tadhana. Ang gabi ay naging saksi sa unti-unting pagguho ng mga kasinungalingang binuo sa loob ng mahabang panahon. Hindi nagawang dalawin ng antok si Carlos. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapaalala sa kanya ng pirma ng kanyang ina sa dokumento ng pagbebenta. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, minabuti niyang bumalik sa mansyon hindi bilang isang nagmamay-ari, kundi bilang isang aninong naghahanap ng kasagutan sa gitna ng kadiliman. Ang hangin ay may dala ng amoy ng basang lupa at mga bulaklak na tila nalalanta na sa lungkot. Habang dahan-dahang naglalakad si Carlos, sa gilid ng bakuran isang malat at nangungulilang tinig ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nanggagaling ang himig sa isang lumang bahay kubo na gawa sa salamin sa dulo ng hardin. Lumapit siya nang dahan-dahan ang kanyang bawat hakbang ay maingat upang hindi makalikha ng anumang ingay sa ibabaw ng mga tuyong dahon. Sa loob ng bahay kubo, sa ilalim ng isang bumbilyang nagbibigay ng madilaw na liwanag, nakita niya ang isang matandang babae. Ang buhok nito ay kasing puti ng ulap at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang yakap-yakap ang isang luma at maduming bupula na gawa sa basahan. Ito si Aling Rosa, ang ina ni Clara. Ang matanda ay tila isang bata na dahan-dahang inuugoy ang manika habang umaawit ng isang kundiman na puno ng hinagpis. Ang bawat nota ng kanyang kanta ay tila isang sugat na bumubukas sa puso ni Carlos. Biglang bumukas ang pintuan ng bahay kubo at pumasok ang isang bulto ng tao. Nanigas si Carlos sa kanyang kinatatayuan nang makilala si Clara. Wala na ang suot nitong mamahaling alahas at matikas na damit. Ang tanging suot niya ay isang simpleng duster at ang kanyang mukha ay kakikitaan ng labis na pagkapagod. Ngunit sa harap ng kanyang ina, ang tila yelong puso ni Clara ay natunaw. Lumapit siya kay Aling Rosa, kinuha ang suklay at dahan-dahang inayos ang buhok ng matanda. "Clara, nandyan na ba ang tatay mo?" Sabi niya. Bibili siya ng bagong tsinelas para sa'yo bago umulan. Ang paos na tinig ni Aling Rosa ay nagpabigat sa hangin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara habang dahan-dahang kinukumutan ang kanyang ina. "Tulog na po, Nay. Malayo pa ang lalakbay ni tatay para makawi sa atin." Tumingala si Clara sa madilim na langit at ang kanyang mga mata ay kumislap dahil sa nagbabadyang luha. 10-15 taon na ang nakalilipas mula nang nakawin nila sa atin ang lahat sa gitna ng malakas na ulan.
Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko hahayaang saktan pa nila tayo ulit. Hindi sinasadyang naidampi ni Carlos ang kanyang kamay sa dingding na salamin na lumikha ng isang mahinang kaluskos. Sa isang iglap tila naging isang mailap na hayop ang pandinig ni Clara at agad siyang lumingon sa labas. Lumabas siya ng bahay kubo at nakita ang namumutlang mukha ni Carlos sa ilalim ng liwanag ng buwan. Anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapat ang paninira niyo sa buhay namin? Ang boses ni Clara ay nanginginig sa galit, ngunit may halong pagod na tila galing sa ilalim ng lupa. I saw the papers, Clara. I saw my mother's signature, bulong ni Carlos. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo. Pero bakit ganito ang kalagayan ni Aling Rosa? What happened to her? Bago pa makasagot si Clara, biglang tumayo si Aling Rosa sa loob ng bahay kubo. Sa pagkakita nito sa mukha ni Carlos sa labas ng salamin, ang kanyang inosenteng titig ay napalitan ng isang matinding takot at galit. Nagmadali siyang lumabas, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo ang nanunuyong daliri sa dibdib ni Carlos. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at tila isang taong nalulunod na naghahanap ng hangin. Magnanakaw. Binalik mo ba ang dangal namin? Nasaan ang bahay namin? Nasaan ang asawa ko? Ang bawat sigaw ni Aling Rosa ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Carlos. Napatulala si Carlos, ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang bawat akusasyon ni Aling Rosa ay bumasag sa huling depensa ng kanyang puso. Tiningnan niya si Clara na ngayon ay pilit na niyayakap ang nagwawala niyang ina habang ang mga mata nito ay punong-puno ng puot na nakatitig sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan at kadiliman, isang katanungan ang pilit na gumagapang sa isipan ni Carlos. Ano nga ba ang totoong halaga ng tagumpay na tinatamasa niya ngayon kung ang bawat barya nito ay nagmula sa pagkawasak ng isang pamilya at ng kaisa-isang babaeng minahal niya? Ang gabi ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa mga lihim na pilit itinatago. Ngunit sa bawat paghinga ni Carlos, nararamdaman niya ang bigat ng katotohanang unti-unting kumakawala sa kadiliman. Ang bawat hakbang niya pabalik sa kanilang tinutuluyang silid ay tila may kasamang bigat ng 1,000 sako ng semento. Sa loob ng kanyang isipan, hindi mawala ang imahe ni Aling Rosa na nagsusumigaw sa gitna ng hardin. Ang mga mata nito ay punong-puno ng takot at pait na tila isang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang bawat pagpikit ni Carlos ay nagdadala sa kanya pabalik sa malamig na titig ni Clara. Ang babaeng dati ay nagbibigay sa kanya ng liwanag, ngunit ngayon ay tila aninong nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pagkukulang. Pagpasok niya sa maliit na silid, nakita niya ang kanyang inang si Carmela na nakahiga at tila mahimbing ang tulog. Gayunpaman, ang bahagyang panginginig ng mga talukap nito at ang paninigas ng kanyang mga balikat ay nagpapahiwatig na gising ang diwa nito at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang hangin sa loob ng kwarto ay siksik at mahirap lang hapin, tila bawat sulok ay may dalang sumbat. Makailangan nating mag-usap ng tapat. Mahinahong simula ni Carlos habang nauupo sa gilid ng kama. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at lumbay. Dahan-dahang nagmulat ng mata, si Carmela, ang kanyang mukha ay agad na nabalutan ng kunwaring pangungulila at sakit. Inabot niya ang kamay ng anak, ang kanyang mga daliri ay malamig at nanginginig. Anak, ang sakit pa rin ng katawan ko. Yung babaeng yon, si Clara, talagang wala siyang pinagkatandaan. Bakit mo pa ba ako kinakausap tungkol sa kanya? I met her, ma, at nakita ko rin ang kalagayan ni Aling Rosa. Putol ni Carlos sa reklamo ng ina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Carmela. Tell me the truth. Saan galing ang pera na ginamit ko sa Dubai? Ang sabi mo noon, ipon yon mula sa mga pananim at sakahan natin. Pero bakit ang sabi ng abogado, 15 taon na ang nakalilipas mula nang ibenta mo
ang lupang kinalalagyan ng mansyon. Why did you lie to me? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Biglang bumangon si Carmela. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng depensa, isang pagbabago na tila isang hayop na nasusukol sa sulok. Bakit mo ba ako tinatanong ng ganyan? Pinagdududahan mo ba ang sakripisyo ng sarili mong ina? Lahat ng tiniis ko, lahat ng pagpapahiya na tinanggap ko sa mga taong yan para lang sa'yo yon. Wala kang utang na loob kung maniniwala ka sa mga kasinungalingan ng babaeng yan na gustong sumira sa atin. Hindi na kumibo si Carlos. Alam niyang sa bawat galit at pagsusungit ng kanyang ina ay may itinatagong malalim na takot. Nagkunwari siyang matutulog na rin upang patigilin ang pag-aaway. Ngunit ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok nang mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng paparating na dilubyo. Nang marinig niyang lumabas si Carmela upang kumuha ng tubig sa labas ng silid, agad na kumilos si Carlos. Sinimulan niyang halughugin ang mga lumang gamit na dala nila mula sa dating mansyon. Ang bawat galaw niya ay maingat upang hindi makalikha ng anumang ingay sa sahig na gawa sa kahoy. Sa pinakailalim ng isang luma at kupas na kabinet sa gitna ng mga nakatuping damit na amoy luma at alikabok, may naramdaman siyang matigas at malamig na bagay. Dahan-dahan niyang hinila ang isang maliit na kahon na gawa sa bakal. Ang ibabaw nito ay balot ng makapal na dumi at may mga bahid ng kalawang na tila sumisimbolo sa mabulok na katotohanang nakabaon sa loob. Ang bigat ng kahon ay nagpapahiwatig na hindi lamang ito basta lalagyan ng barya. Ito ang lihim na pilit ibinabaon ng kanyang ina sa limot. Nanginginig ang mga daliri ni Carlos habang sinusubukang alamin kung paano bubuksan ang kinalawang na kandado nito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na hininga na naghahanap ng kaligtasan. Natatakot siya sa maaring laman nito. Natatakot siyang ang mga papel na nasa loob nito ang tuluyang wumasak sa natitirang respeto niya para sa taong nagbigay sa kanya ng buhay. Ang kanyang pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo, kasabay ng mabigat na pakiramdam ng isang anak na malapit nang makatuklas sa kasalanan ng kanyang magulang. Ngunit bago pa man niya mahanap ang paraan upang mabuksan ang misteryosong kahon, isang anino ang biglang humarang sa liwanag ng maliit na bumbilya. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang babala at doon nakatayo si Carmela. Ang kanyang mga mata ay nanininga sa galit at ang kanyang muka ay hindi nakakikitaan ng anumang bakas ng kahinaan o pagiging biktima. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na biglang bumalot sa buong silid. Bitawan mo yan, Carlos. Ang tinig ni Carmela ay tila isang malamig na hanging nanggagaling sa kailaliman ng lupa, puno ng babala at panganib. Hindi mo alam kung anong apoy ang sinusubukan mong sindihan at baka sa huli ikaw ang unang matupok nito. Ang silid na dati ay puno ng mga alaala ng pagmamahal ay tila naging isang masukal na bilangguan sa pagitan ng mag-ina. Ang mga mata ni Carmela na dati ay laging puno ng pagkukunwari at luha ay ngayon ay naniningas sa isang uri ng puot at desperasyon na hindi kailanman nakita ni Carlos. Mabilis na lumapit ang matanda, pilit na inaagaw ang maliit na kahon mula sa mga kamay ng anak. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng isang ibon na handang pumatay upang maprotektahan ang kanyang pugad. Akin na yan, Carlos. Wala kang pakialam sa mga personal kong gamit. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang tinig ni Carmela ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na galit na pilit niyang ikinukubli sa loob ng 15 taon. Ngunit si Carlos ay nanatiling matatag. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga huling piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi niya binitawan ng kahon. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang hawak dito
hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko sa daliri. Kumuha siya ng isang mabigat na piraso ng bakal na nakasandal sa sulok ng silid. Ang bawat pagtama ng bakal sa kinalawang na kandado ay lumilikha ng isang matalim na tunog na tila humahati sa katahimikan ng gabi hanggang sa tuluyang sumuko ang metal at bumukas ang takip ng kahon. Sa loob nito ay hindi mga alahas o pera ang sumalubong sa kanya, kundi mga tumpok ng mga lumang dokumento na may mga bahid ng amag at alikabok. Nanginginig ang mga kamay ni Carlos habang dinadampot ang mga papel. Doon nakita niya ang mga pekeng kasulatan ng utang na may huwad na lagda ni Aling Rosa. May mga lihim na talaan din ng mga halagang ibinayad ni Carmela sa mga saksi upang magsinungaling tungkol sa dangal ng pamilya ni Clara. Ang bawat salita, bawat numero, at bawat lagda ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa budhi ni Carlos. Ang pera na nagdala sa kanya sa Dubai, ang karangyaan na tinatamasa niya, at ang bawat tagumpay na ipinagmalaki niya ay hindi bunga ng pagsisikap ng kanyang ina. Ito ay bunga ng isang masamang balak ng pagnanakaw sa kinabukasan ng ibang tao at ng pagkawasak ng isang pamilyang wala namang kasalanan. Naramdaman ni Carlos ang isang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Tila gusto niyang isuka ang lahat ng pagkaing kinain niya sa loob ng mansyong yon. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Tila siya ay nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin sa kanyang sariling mga paa. Tiningnan ni Carlos ang kanyang suot na mamahaling sapatos na gawa sa balat. Ang kintab nito ay tila nanunuya sa kanya. Sa kanyang paningin ang sapatos na yon ay hindi na simbolo ng kanyang tagumpay. Tila ba nakikita niya ang bawat patak ng dugo, pawis at luha ng pamilya ni Clara na humahalo sa bawat tahi nito. Ang bawat sentimong ginastos niya ay mula sa dugong dumanak sa buhay ni na Clara at Aling Rosa. Bakit ma? Bakit kailangang umabot sa ganito? Ang boses ni Carlos ay halos pabulong na lamang puno ng pait at matinding pagkadismaya. Lahat ng ito, lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng akala ko ay bunga ng sakripisyo mo ay galing sa kasalanan. Tumigil si Carmela sa kanyang pagwawala. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang pagkukunwari ay tuluyan ng natanggal na parang isang maskara na nahulog sa sahig. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay naging malamig at walang anumang bakas ng pagsisisi. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa kanila bago siya dahan-dahang nagsalita. Ang bawat salita ay tila isang hatol na walang hanggan. Oo, ginawa ko yon. At kung kailangang gawin ko ulit para lang magkaroon ka ng magandang buhay, hindi ako mag-aalinlangan. Huwag kang magmalinis, Carlos, dahil kung wala ang mga papel na, yan wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Ang tagumpay mo ay tagumpay ko rin, kahit gaano pa kadumi ang pinanggalingan nito. Naiwan si Carlos na nakatayo sa gitna ng silid. Ang mga dokumento ng kasamaan ay nakakalat sa kanyang paanan. Ang mundo na kanyang binuo ay tuluyan ng gumuho, at sa harap niya ay ang isang matandang babaeng hindi niya nakilala, ang kanyang ina, na ngayon ay tila isang estranghero na may pusong bato. Paano niya haharapin ang bukas kung ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng isang krimeng hindi niya kailanman mababayaran? Ang bawat hininga ni Carlos sa loob ng maliit na silid ay tila isang matalim na punyal na bumabaon sa kanyang baga. Ang mga dokumentong nakakalat sa sahig, ang mga papel na nagpapatunay ng kasamaan ng kanyang ina ay tila mga tuyong dahon sa ibabaw ng isang libingan ng dangal. Tumingin siya kay Carmela, ang babaeng itinuring niyang santo, ang pundasyon ng kanyang pagsisikap. Ngunit ngayon ay tila isang estrangherong binalot ng kadiliman. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa matinding pagkamuhi sa katotohanang bumasag sa kanyang pagkatao. How could you do this? 15 taon nating ninakawan ng buhay si Clara at ang pamilya niya. This is not love. This is a crime.
Ang boses ni Carlos ay basag puno ng pait na tila lason na umaagos sa kanyang lalamunan. Imbes na yumuko sa hiya, itinaas ni Carmela ang kanyang baba. Ang kanyang mukha ay naging isang matigas na maskara ng pagmamataas. Crime ang tawag mo rito ay krimen. Ang tawag ko rito ay sakripisyo. Utang na loob mo sa akin ang bawat hininga mo sa Dubai. Kung hindi dahil sa mga papel na yan, namatay ka na. Sanang dilat ang mata. Sa hirap dito sa probinsya, pinili kong maging demonyo para maging hari. Ka Carlos. Wala kang karapatang husgahan ako dahil ikaw ang nakinabang sa lahat. Ang bawat salita ni Carmela ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Carlos. Ang utang na loob na palaging ibinibida ng kanyang ina ay naging isang mabigat na tanikala na sumasakal sa kanya. Naramdaman niya ang bigat ng mamahaling Rolex sa kanyang pulso. Tiningnan niya ang kanyang disenyo ng mga gusali sa kanyang isipan at nakita niya ang bawat pundasyon nito na nakabaon sa luha at dugo ng pamilya ni Clara. Hindi ko hiningi na maging halimaw ka para sa akin, ma. Ang sigaw ni Carlos ay yumanig sa marupok na dingding ng silid. Dahan-dahan niyang kinalas ang kanyang mamahaling relos. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa sahig ay tila isang pinal na pagputol sa ugnayan ng kanilang nakaraan. Hinubad niya ang kanyang designer jacket at itinapon ito sa ibabaw ng mga dokumento ng kasalanan. Kung ito ang kapalit ng tagumpay ko, isinusuka ko ang bawat sentimo nito. Mabilis na kumilos si Carlos. Kinuha niya ang isang lumang bag na gawa. Sa tila inilagay doon ang ilang piraso ng kanyang mga lumang damit bago siya naging tanyag. Ang bawat kilos niya ay may dalang pinal na desisyon. Wala siyang dinalang pera, walang dinalang credit card, tanging ang kanyang sarili at ang bigat ng kanyang konsensya. Anong ginagawa mo, Carlos? Saan ka pupunta? Ang boses ni Carmela ay naging matinis at puno ng desperasyon. Humabol siya at kumapit sa binti ng anak. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa pantalon ni Carlos. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ako ang ina mo. Pinaghirapan kita. Tiningnan siya ni Carlos nang may halong habag at pagkasuklam. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ng ina mula sa kanyang binti. Ang bawat daliri ni Carmela na bumibitaw ay tila pagputol sa huling hibla ng respeto na meron siya. Ang inang nakilala ko ay namatay na kasabay ng katotohanang natuklasan ko ngayong gabi. Magbayad tayo, ma. Dahil kung hindi habang buhay tayong lalamunin ng apoy na ikaw mismo ang nagsindi. Lumabas si Carlos ng silid nang hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila paglayo sa isang bangungot, ngunit alam niyang ang totoong pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Sa labas, ang langit ay nagsimulang maglabas ng galit. Ang ulan ay bumuhos ng malakas. Ang bawat patak nito ay tila mga latigo na tumatama sa kanyang balat. Sinusubukang hugasan ang dumi ng 15 taon na hindi kailanman mabubura ng tubig. Narating niya ang malaking tarangkahan ng mansyon ni Clara. Nakatayo siya roon basang-basa habang ang lamig ay unti-unting pumapasok sa kanyang buto. Ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay tila mga matang nanunuya sa kanyang kalagayan. Kinausap niya ang kanyang sarili. Sa gitna ng unos, ang kanyang boses ay nalulunod sa ingay ng ulan. Paano niya hihingi ng kapatawaran sa isang pusong winasak ng kanyang sariling pamilya? May puwang pa ba para sa paghilom kung ang bawat alaala ay puno ng sugat? Ang ulan ay tila walang balak tumigil sa pagbuhos. Bawat patak nito ay humahampas sa balat ni Carlos na parang maliliit na latigo ng tadhana. Nakatayo siya sa harap ng naglalakihang bakal na tarangkahan ng mansyon ni Clara. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanang pasan-pasan niya. Ang kislap ng mga ilaw sa loob ng bahay ay tila malalayong bituin na hindi na niya kailanman maaabot. Isang paalala ng buhay na ninakaw ng kanyang ina para sa kanya. Dahan-dahang lumabas si Clara mula sa mansyon, may hawak na payong at nababalutan ng isang mamahaling balabal. Ang kanyang bawat hakbang sa basang semento
ay may dalang awtoridad at pait. Nang makarating siya sa tapat ni Carlos, tinitigan niya ang lalaking dati ay tinitingala niya nang may paghanga ngunit ngayon ay tila isang basang sisiw na nawalan ng direksyon. Bakit ka pa narito, Carlos? Hindi pa ba sapat ang dumi na iniwan ng pamilya mo sa buhay ko? Ang tinig ni Clara ay matigas walang bakas ng dating tamis na hinahanap-hanap ni Carlos sa kanyang mga panaginip. Sa halip na sumagot, nang may pagyayabang dahan-dahang itinuod ni Carlos ang kanyang mga tuhod sa putikan, ang kanyang marangyang pagkatao bilang isang arkitekto ay tuluyan ng gumuho sa harap ng babaeng sinira ng kanyang sariling dugo. Nakayuko siya, ang kanyang noo ay halos humahalik sa malamig na lupa, habang ang ulan ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Clara, hindi ko hinihingi na patawarin mo ako agad. Alam kong kahit ubusin ko ang buong buhay ko, hindi mababayaran ng kahit anong yaman ang nawala sa inyo. Ang boses ni Carlos ay nanginginig. Bawat salita ay tila galing sa ilalim ng kanyang durog na puso. Gusto kong magbayad. Kahit ano, Clara. Kahit maging alipin mo ako, kahit anong trabaho tatanggapin ko. Hayaan mo lang akong magsimulang magpunas ng bawat luhang idinulot namin sa pamilya mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Isang tunog na puno ng pangungutya. Gusto mong magbayad? Ang isang tanyag na arkitekto na tulad mo gustong maging utusan. Sige, Carlos. Huwag kang iiyak kung ang ibibigay ko sa iyong trabaho ay hindi kayang sikmurain ng dangal mo. Pinasok ni Clara si Carlos sa loob ng bakuran at dinala sa likurang bahagi ng mansyon malayo sa karangyaan ng bahay. Ibinato niya sa paanan ng lalaki ang isang lumang overall na puno ng mantsa at amoy ng dumi. Doon ka sa likod sa kulungan ng mga hayop. Linisin mo ang lahat ng dumi nila. Kuskusin mo ang bawat sulok hanggang sa kuminang ang semento. Doon ka nararapat, Carlos. Sa putikan kasama ng mga nilalang na walang malay dahil mas mabuti pa sila kaysa sa mga taong may malay pero mapanira. Nang walang reklamo, kinuha ni Carlos ang overall at nagsimulang kumilos. Ang mga kamay na dati ay bihasa sa paghawak ng lapis at pagguhit ng mga engrandeng plano, ay ngayon ay may hawak na kalawanging selga timba. Ang bawat pagkayod niya sa matigas na semento ay sinasabayan ng hapdi sa kanyang mga palad na unti-unting nagkakalyo at nasusugatan. Ang bawat amoy ng dumi at lansa ay tila isang gamot na pilit niyang nilulunok upang malinis ang kanyang konsensya. Mula sa malayo sa likod ng bintana ng kanyang silid, nakatayo si Clara at pinagmamasdan ang bawat galaw ni Carlos sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bakuran. Ang kanyang dibdib ay naninikip. Ang makita ang lalaking minahal niya nang sobra na ngayon ay nagpapakababa ng ganito ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng sakit na hindi niya maipaliwanag. Gusto niyang maging masaya sa kanyang paghihiganti. Ngunit bakit tila mas lalong bumibigat ang kanyang puso sa bawat pagod na nakikita niya kay Carlos. Habang naglilinis sa madilim na sulok, napansin ni Carlos ang mga kakaibang guhit sa sahig, mga paikot-ikot na hugis na tila ginuhit ng isang taong nawawala sa sarili. Naalala niya si Aling Rosa at ang mga misteryosong pagkumpas ng kamay nito sa hangin. Ang mga guhit na ito ay tila may ibinubulong na lihim, isang palaisipan na tila hindi lamang tungkol sa nawawalang yaman, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim pa. Ano ang sinusubukan mong sabihin, Aling Rosa Cobb? Bulong ni Carlos sa sarili habang hinahaplos ang magaspang na guhit sa semento. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang anino ang biglang humarang sa kanyang harapan. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya si Aling Rosa na nakatayo. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya ng may halong takot at pagkilala. Sa kamay ng matanda ay may hawak itong isang matalim na kutsilyo. Para sa prutas, ang talim nito ay kumikislap sa ilalim ng buwan habang dahan-dahan itong lumalapit sa leeg ni Carlos. Hindi kumibo si Carlos habang nararamdaman niya ang malamig na talim ng kutsilyo na dahan-dahang dumidikit sa kanyang leeg.
Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang matinding takot at kalituhan sa mga mata ni Aling Rosa. Ang mga kamay ng matanda ay tila mga tuyong sanga na nanginginig sa hangin at ang bawat paghinga nito ay puno ng paghihirap. Sa halip na lumayo o ipagtanggol ang sarili, ipinikit ni Carlos ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang katawan na maging isang taming para sa anumang galit na nais ilabas ng matanda. Para sa kanya, ang bawat hapdi ng pisikal na sugat ay tila isang maliit na kabayaran para sa malaking kasalanang nakabaon sa kanyang pagkatao. Binalik mo ba ang dangal namin? Nasaan ang asawa ko? Ang boses ni Aling Rosa ay isang paos na bulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Bago pa man tuluyang mabaon ang talim sa balat ni Carlos, isang mabilis na bulto ang humarang sa pagitan nila. Mabilis na hinawakan ni Clara ang mga kamay ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng matinding pag-aalala at takot. Sa pagmamadali ni Clara na mailayo ang kutsilyo, hindi sinasadyang sumalat ang dulo ng talim sa braso ni Carlos. Isang manipis na linya ng mapulang dugo ang dahan-dahang lumitaw sa kanyang balat, dumadaloy pababa at humahalo sa putik ng kanyang overall. Nay, tama na po, pumasok na tayo sa loob. Ang boses ni Clara ay nanginginig habang pilit niyang inaagaw ang kutsilyo mula sa mahigpit na pagkakahawak ng kanyang ina. Nang tuluyang makuha ni Clara ang sandata, mabilis niyang inakay ang kanyang ina pabalik sa bahay kubo. Nanatiling nakaluhod si Carlos sa semento, hindi inaalintana ang hapdi ng kanyang sugat. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Clara. May dala siyang isang maliit na puting kahon ng gamot, ngunit ang kanyang mukha ay muling naging malamig at matigas, gaya ng bato. Huminto siya ilang hakbang ang layo kay Carlos, tila natatakot na masilayan ang anumang emosyon sa mga mata nito. Instinktibong lumapit si Clara at bahagyang yumuko upang tingnan ang sugat sa braso ni Carlos. Sa isang saglit ang kanilang mga balat ay nagkadampi at tila may isang kuryente ng nakaraan na dumaan sa pagitan nila. Nararamdaman ni Carlos ang mainit na hininga ni Clara sa kanyang balat at ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango na tila isang alaala ng mga panahong masaya pa silang nangangarap sa ilalim ng mga bituin. Ngunit bago pa man maging isang sandali, nang paghilom ang pagkakataong yon, biglang binawi ni Clara ang kanyang kamay at padaskol na inihagis ang isang balumbon ng gasa at bote ng alkohol sa harapan ni Carlos. Huwag kang magpakamartir sa harap ko, Carlos. Hindi mo mabibili ang awa ko sa pamamagitan ng pagpapadugo ng sarili mo. Ang tinig ni Clara ay matalim, ngunit may bahid ng panginginig na pilit niyang itinago. Linisin mo ang sarili mo. Ayokong may nakikitang dumi sa paligid ng bahay ko. Tiningnan ni Carlos ang mga gamot sa sahig pagkatapos ay muling itinuon ang kanyang paningin kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng katapatan na tila sumusugat sa natitirang depensa ng babae. Hindi awa ang hinihingi ko, Clara. Kahit anong sakit, kahit anong hirap tatanggapin ko. Dahil ang sugat sa braso ko ay walang-wala sa sugat na ginawa ng pamilya ko sa puso nyo. I am not acting like a martyr. I am just a man trying to find his soul again. Hindi na sumagot si Clara. Mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa mansyon. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig ay tila isang mabilis na pagtakas. Pagdating sa kanyang silid, sumandal si Clara sa saradong pinto. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Doon sa gitna ng katahimikan at karangyaan ng kanyang silid, tuluyan nang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat hikbi niya ay tila isang pagsusumamo sa langit, isang pagtatanong kung bakit kailangang maging ganito, kairap ang magmahal sa taong dapat ay kinakamuhian niya. Habang ang gabi ay lumalalim, isang hindi pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan ng kanyang silid. Ang kanyang telepono na nakapatong sa mesa ay naglabas ng isang maliwanag na ilaw hudyat ng isang papasok na tawag mula sa isang hindi kilalang numero.
Dahan-dahang kinuha ni Clara ang telepono at ang bawat segundong lumilipas ay tila nagdaragdag ng kaba sa kanyang dibdib. Nang ilagay niya ito sa kanyang tainga, isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno ang bumungad sa kanya, puno ng puot at babala. Akala mo ba ay nanalo ka na? Clara, hindi mo kilala kung sino ang kinalaban mo. Babawiin ko ang anak ko kahit dumanak ang dugo at kailanganin kong sunugin ang lahat. Nang mayroon ka. Nabitawan ni Clara ang telepono at ang kanyang paningin ay nanatiling nakako sa dilim sa labas ng bintana. Ang boses ni Carmela ay tila isang aninong muling bumabalot sa kanyang buhay, isang paalala na ang tunay na giyera ay hindi pa natatapos at ang kaligtasan ni Carlos ay nakasalalay sa isang manipis na hibla ng tadhana. Ang gabi ay tila isang piping saksi sa muling pagkabuhay ng kasamaang pilit ibinabaon sa limot. Sa kailaliman ng kadiliman, kung saan ang mga bituin ay nagtatago sa likod ng makapal na ulap, may mga aninong gumagalaw nang hindi gumagawa ng ingay sa paligid ng mansyon ni Clara. Si Lola Carmela, sa gitna ng kanyang desperasyon at nag-aalab na puot, ay hindi na makilala ang tama sa mali. Ang tanging hangad niya ay bawiin ang anak na si Carlos at wasakin ang babaeng sa tingin niya ay umagaw sa kanyang kayamanan at dangal. Sa kabilang dako ng probinsya sa isang madilim na sulok ng Kuotsuot, iniabot ni Carmela ang huling bahagi ng kanyang itinatagong pera sa dalawang lalaking may madidilim na mukha. Ang bawat barya na bumibitaw sa kanyang kamay ay tila isang piraso ng kanyang sariling kaluluwa na ipinagpapalit niya sa isang madugong paghihiganti. Wala siyang pakialam kung sino ang masaktan basta't makuha niya ang kanyang gusto. Ang kanyang mga mata ay naniningas sa isang uri ng baliw na determinasyon habang binibigkas ang huling utos. Sunugin niyo ang lahat. Siguraduhin niyong wala siyang matitirhan. Gusto kong makita siyang lumuluhan ng dugo. Ang boses ni Carmela ay tila isang malamig na hanging nanggagaling sa kailaliman ng hukay. Habang ang lahat ay natutulog ang katahimikan ng gabi sa mansyon, ay biglang nabalutan ng isang hindi pamilyar na amoy. Ang sariwang hangin ng hardin ay napalitan ng nakasusulasok na amoy ng petrolyo na dahan-dahang kumakalat sa paligid ng bahay kubong salamin. Doon sa loob ng maliit na santuaryong iyon, mahimbing na natutulog si Aling Rosa habang yakap ang kanyang manikang basahan, walang kamalay-malay, sa panganib na dahan-dahang gumagapang patungo sa kanya. Isang maliit na titis ng apoy ang nahulog sa basang lupa at sa isang saglit ang maliit na liwanag ay mabilis na lumaki at naging isang dambuhalang kulay kahel na halimaw. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang paitaas, kinakain ang mga tuyong baging at kahoy na bumabalot sa greenhouse. Ang bawat pagputok ng tuyong materyales sa ilalim ng tindi ng init ay tila mga buto ng gusali na nadudurog, at ang usok ay nagsimulang bumalot sa buong paligid, nagiging isang itim na kumot na nagnanakaw ng hininga ng sino mang makalanghap nito. Nagising si Carlos mula sa kanyang mahimbing na tulog dahil sa tindi ng init na dumampi sa kanyang balat. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang buong hardin ay nababalutan na ng maliwanag na apoy. Tila huminto ang mundo ni Carlos nang makita ang kanilang tahanan na unti-unting nilalamon ng matinding pamumula at init. Mula sa loob narinig niya ang nanghihinang tawag ni Aling Rosa, isang tinig na puno ng panginginig at pagkalito, gaya ng isang batang naliligaw sa gabi. Aling Rosa, Nay, tawag ni Carlos, ngunit hindi siya narinig dahil sa ngangalit ng paligid. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang isang makapal na kumot, binasa ito ng husto at ibinalot sa kanyang katawan bago sumugod sa gitna ng panganib. Ang bawat hakbang niya patungo sa nagbabagang greenhouse ay puno ng panganib. Ngunit ang bawat alaala ng pagmamahal ni Clara at ang paghihirap ni Aling Rosa ang nagsilbing lakas niya. Ang init ay tila nagpapakulo sa kanyang dugo at ang bawat hininga niya ay puno ng nakasusunog na usok, ngunit hindi siya tumigil.
Sa loob ng nagbabagang silid, nakita niya si Aling Rosa na nakaluhod sa ilalim ng isang mesa, nanginginig at umiiyak habang yakap ang kanyang manika. Ang mga salamin sa paligid ay dahan-dahang nagkakabitak-bitak dahil sa tindi ng temperatura, nagbabadyang bumagsak anumang sandali. Sa isang sulok nakita ni Carlos ang nag-iisang litrato ng pamilya ni Clara na unti-unti nang kinakain ng apoy sa gilid nito. Ang mga mukha sa larawan ay tila naglalaho sa gitna ng init. Sa mismong sandaling iyon, ang sasakyan ni Clara ay dahan-dahang pumasok sa malaking tarangkahan. Pagbaba niya ng sasakyan, ang kanyang buong mundo ay tila gumuho. Ang kanyang tahanan ang tanging natitirang alaala ng kanyang ama at ang kaligtasan ng kanyang ina ay nilalamon na ng apoy sa harap ng kanyang mga mata. Napaluhod siya sa malamig na semento. Ang kanyang boses ay nawala sa gitna ng matinding takot at lumbay. Carlos Nay. Ang tanging naisambit niya bago ang isang malakas na pagbagsak ng mga mabibigat na kahoy at bubungan ng greenhouse ay narinig sa buong paligid. Isang makapal na usok at tumpok ng mga nagbabagang debris ang tumakip sa mismong pintuan kung saan huling nakitang pumasok si Carlos. Ang buong paligid ay nabalot ng isang nakatutulig na liwanag mula sa apoy, habang si Clara ay naiwang nagsusumigaw sa gitna ng bakuran, pilit na inaabot ang isang katotohanang tila tuluyan ng tinupok ng puot at pagkakamali. Ang hangin sa loob ng nagbabagang istruktura ay tila naging isang kumukulong asero na humahaplos sa bawat hibla ng balat ni Carlos. Ang bawat paghinga niya ay may dalang lasa ng abo at nakasusunog na usok na tila ba ang kanyang mga baga ay dahan-dahang napupuno ng mainit na uling. Sa gitna ng mga dila ng apoy na sumasayaw, nang may kalupitan nakita niya si Aling Rosa na nakaluhod nanginginig at tila isang batang nawawala sa gitna ng kaguluhan. Sa isang iglap, ang isang malaking tipak ng nagbabagang kahoy mula sa bubungan ay nagsimulang bumagsak patungo sa kinalalagyan ng matanda. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inihandog ni Carlos ang kanyang sariling likod bilang isang buhay na kalasag. Ang tindi ng sakit ng dumampi ang nagbabagang materyales sa kanyang katawan ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na ibinaon sa kanyang laman. Ang tunog ng pagkapunit ng tela ng kanyang overall ay sinabayan ng amoy ng nasusunog na hibla ng damit, ngunit hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakabalot sa matanda, pilit na ibinibigay ang kanyang huling lakas upang matiyak na walang anumang pinsala ang dadampi kay Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit habang ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa tindi ng paghihirap. Sa labas ang kadiliman ng gabi ay nabasag ng mga naglalakihang ilaw mula sa mga truck ng bumbero na mabilis na dumating sa eksena. Ang bawat daloy ng tubig na tumatama sa naglalakihang apoy ay lumilikha ng makapal at maputing usok na nagnanakaw sa huling liwanag ng paningin. Matapos ang ilang sandaliin ng matinding kaba, ang 2 biktima ay nailabas mula sa gumuhong istruktura ng greenhouse. Si Carlos na punong-puno ng uling ang mukha at may mga bakas ng matinding pagkapaso sa kanyang likuran ay lulan na ng isang stretcher. Ang kanyang katawan ay wala ng malay, tila isang kandilang tuluyan nang naupos matapos ang huling pagkutitap. Isang milagro ang nangyari sa gitna ng trahedya sa damuhan kung saan inilapag si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng ulap at kalituhan ay biglang naging malinaw at payapa. Tumingin siya sa duguang mukha ni Carlos na isinasakay na sa loob ng ambulansya. Dahan-dahang hinawakan ng matanda ang malamig at nangungulilang kamay ng lalaki bago ito tuluyang mailayo. Ang bawat butil ng luha na dumadaloy sa kanyang marungis na pisngi ay tila humihingi ng patawad sa lahat ng puot na ipinamalas niya noong nakaraang mga araw. Carlos, mabuti kang bata. Bulong ni Aling Rosa sa gitna ng kanyang mahinang paghikbi. Ang kanyang boses ay wala na ang dati nitong
takot pinalitan ito ng isang matinding pasasalamat na tila isang dalangin na umaakyat sa langit. Si Clara ay nakaluhod sa tabi ng stretcher. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang dulo ng damit ni Carlos. Ang puot na pinakaiingatan niya sa loob ng 15 taon ay tuluyan ng natunaw pinalitan ng isang matinding takot na baka ito na ang huling sandali na makikita niya ang lalaking naging bahagi ng kanyang pangarap. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ang bawat salita ay tila isang pakiusap sa tadhana. Huwag mo akong iwan, Carlos. Please gumising ka. Parang awa mo na. Ang kanyang pagsusumamo ay tila isang dalangin na nalulunod sa ingay ng paligid. Ang bawat patak ng kanyang luha na tumatama sa kamay ni Carlos ay tila nagsasabing hindi na muling hahayaang manaig ang galit sa kanilang pagitan. I'm sorry. I'm so sorry, love. Sa loob ng ospital ang katahimikan sa pasilyo ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapahirap sa bawat paghinga ni Clara. Nakatitig lamang siya sa puting pintuan ng emergency room habang ang bawat segundong lumilipas ay may dalang kaba na tila isang mabilis na pagtibok ng tambol sa kanyang dibdib. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng ospital ay lalong nagpapatindi sa kanyang pangungulila. Pagkalipas ng ilang oras, dahan-dahang bumukas ang pintuan at lumabas ang doktor. Ang kanyang muka ay seryoso at walang bakas ng anumang kagalakan. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong paligid. Kritikal ang kondisyon niya, Miss Clara. Bukod sa matinding pasong tinamo niya sa kanyang likod, may matinding impeksyon din sa kanyang mga baga dahil sa dami ng nakalalasong usok na kanyang nalanghap. Ginagawa namin ang lahat. Pero sa puntong ito, tanging ang kanyang determinasyon na mabuhay na lamang ang maaari nating asahan. Nabitawan ni Clara ang kanyang bag at ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang bawat pangarap na binuo nila noon, ang bawat sugat ng nakaraan at ang huling sakripisyo ni Carlos ay naghalo-halo sa kanyang isipan. Paano nga ba magpapatuloy ang buhay kung ang taong handang mamatay para sa kanya ay ngayon ay nakikipaglaban para sa bawat hininga sa loob ng isang malamig na silid? Ang katanungang ito ay tila isang aninong hindi siya iiwan habang ang kapalaran ni Carlos ay nakabitin sa isang manipis na hibla ng buhay at kamatayan. Ang bawat hakbang ni Carmela sa pasilyo ng ospital ay may dalang huwad na pag-aalala, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay nananatili ang isang madilim na tagumpay. Suot ang kanyang pinakamagandang bestida at ang mga alahas na tila nagsisilbing baluti ng kanyang huwad na dangal, naglalakad siya ng may kasamang yabang sa paniniwalang natapos na niya ang lahat ng banta sa kanyang pangarap para kay Carlos. Para sa kanya ang sunog ay isang maliit na sakripisyo lamang upang maialis ang kanyang anak sa putikan at maibalik ito sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang mabilis na martsa patungo sa isang tronong binuo mula sa abo ng ibang tao. Ngunit bago pa man niya marating ang pintuan ng silid ni Carlos, isang bulto ang humarang sa kanyang daraanan. Nakatayo si Clara sa gitna ng pasilyo, ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa puyat at pag-iyak, ngunit ang kanyang tindig ay kasing tibay ng asero. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawang babae ay naging mabigat, tila isang bagyong nagbabadyang sumabog anumang sandali. Ang amoy ng antiseptic sa ospital ay humahalo sa amoy ng usok na nananatili pa rin sa buhok at damit ni Clara. Umalis ka sa harapan ko, Clara. Nandito ako para sa anak ko. Wala kang karapatang pigilan ng isang ina. Ang boses ni Carmela ay puno ng pagmamataas, pilit na ibinabalik ang kanyang papel bilang biktima. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na bagay
mula sa kanyang bulsa, isang gintong liyabe o bracelet na may mga nakaukit na inisyal ni Carmela na ngayon ay may mga bahid ng itim na uling at bahagyang baluktot dahil sa init. Ibinagsak ni Clara ang alahas sa paanan ng matanda. Ang pagtama ng metal sa matigas na sahig ay lumikha ng isang matalim na tunog na tila isang hatol na nagpatahimik sa buong paligid. Naiwan mo ito sa greenhouse, Doña Carmela, kasama ng petrolyo at ng balak mong pagpatay sa nanay ko. Ang tinig ni Clara ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi mo na ako maluloko ng mga luha mo. Alam ng lahat ang ginawa mo. Biglang namutla si Carmela, ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at takot. Ngunit sa halip na sumuko muli siyang gumamit ng gaslighting, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Anong pinagsasabi mo? Gawa-gawa mo lang yan. Ninakaw mo ang bracelet ko para ibintang sa akin ang sunog. Ginagawa ko ang lahat para sa anak ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya mapapahamak. Sa gitna ng kanyang pagwawala, lumabas ang dalawang pulis mula sa likod ng isang poste. Ang malamig na bakal ng posas na kinuha ng opisyal ay kumislap sa ilalim ng mga puting ilaw ng ospital. Ang bawat pag-ikot ng metal sa pulso ni Carmela ay tila pagguho ng lahat ng pangarap na binuo niya sa loob ng 15 taon. Doña Carmela, inaaresto ka namin sa kasong arson at frustrated murder. Ang mariing pahayag ng pulis ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ng matanda. Hindi pakawalan niyo ako. Carlos anak, tulungan mo ako. Galing sa kailaliman ng baga, ang sigaw ni Carmela, pilit siyang kumakawala habang ang kanyang mga alahas ay tila naging mga tanikalang nagpapabigat sa kanya. Eksaktong bumukas ang pintuan ng silid ni Carlos at lumabas ang isang nurse. May hawak itong maliit na piraso ng papel, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Tumingin siya kay Carmela, pagkatapos ay kay Clara, bago siya dahan-dahang nagsalita. Gising na po ang pasyente. Narinig niya ang lahat ng ingay sa labas. Ang nurse ay huminto saglit, tila nahihirapan sa sasabihin. Ipinapaabot po niya ang mensaheng ito para sa kanyang ina. Sabi po niya, wala na siyang ina. Ang inang minahal niya ay namatay na kasabay ng greenhouse na tinupok ng apoy. Huwag na raw po kayong muling magpapakita sa kanya habang buhay. Tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Carmela. Napaluhod siya. Sa malamig na sahig, ang kanyang marangyang bestida ay nakalat sa dumi. Ang bawat hikbi niya ay hindi nagaling sa pagkukunwari, kundi sa isang tunay na pagkawasak. Nawala na ang lahat, ang yaman ng mansyon at higit sa lahat ang kaisa-isang tao na dahilan ng kanyang bawat krimen. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang nakapangingilabot na himig ng pagsisisi na wala ng patutunguhan. Pinanood ni Clara ang pagkaladkad ng mga pulis kay Carmela palayo sa pasilyo. Walang kagalakan sa kanyang puso, tanging isang malalim na paghinga ng kalayaan. Tumingin siya sa saradong pinto ng silid ni Carlos. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tanong na wala pang sagot. Ngayong wala na ang anino ng nakaraan, may puwang pa ba para sa kanila na buuin ang mga pangarap na minsan nang tinupok ng apoy? Ang katahimikan sa loob ng silid sa ospital ay may dalang kakaibang gaan, isang pakiramdam na tila ba ang isang mabigat na ulap ay dahan-dahang nahahawi matapos ang mahabang panahon ng unos. Ang tanging maririnig sa paligid ay ang mahina at pantay na hininga ni Carlos at ang banayad na paggalaw ng mga kurtina dahil sa hanging nanggagaling sa aircon. Ang amoy ng gamot at antiseptic ay tila hindi na gaanong nakakasulasok. Pinalitan ito ng isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang naramdaman ni Carlos sa loob ng 15 taon. Dahan-dahang iminulat ni Carlos ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ang unang tumambad sa kanya, kasunod ang bahagyang kirot sa kanyang likuran na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nangyari. Sa tabi ng kanyang kama, nakita niya si Clara. Nakaupo ang dalaga, bahagyang nakayuko at tila nag-iisip ng malalim habang pinaglalaruan ang dulo ng kanyang panyo.
Ang liwanag ng umaga na pumapasok sa bintana ay nagbibigay ng isang ginintuang kislap sa kanyang buhok na nagpapaalala kay Carlos sa dalagang minahal niya noon sa ilalim ng puno ng mangga. Sinubukang igalaw ni Carlos ang kanyang kamay, ngunit agad siyang napaungol nang maramdaman ang higpit ng mga benda. Sa paggalaw niyang yon, agad na nag-angat ng tingin si Clara. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa isang saglit tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Wala na ang patalim na titig ni Clara. Ang tanging naroon ay isang uri ng lungkot na hinaluan ng matinding pag-aalala. Gising ka na pala. Ang boses ni Clara ay tila isang malambot na himig malayo sa matitigas na salitang binitawan niya noong nakaraang mga araw. Huwag kang masyadong gumalaw. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga dahil sa mga paso sa likod mo. Agad na binawi ni Carlos ang kanyang kamay, pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Sorry Clara, hindi ko naisip na magiging ganito kagulo. Sana hindi ko na lang dinala ang dumi ng pamilya ko sa buhay mo. Sa halip na sumagot ng may galit, dahan-dahang tumayo si Clara at lumapit sa gilid ng kama. Sa isang pagkakataong tila tumigil ang oras, inabot niya ang kamay ni Carlos na balot ng benda. Marahan niya itong hinawakan ng init ng kanyang palad ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahupa sa hapdi ng mga sugat ni Carlos. Isang hindi maipaliwanag na kuryente ng emosyon ang dumaan sa pagitan nila, isang muling pag-uugnay ng dalawang kaluluwang matagal na nawalay sa isa't isa. Dahan-dahang inangat ni Clara ang kamay ni Carlos at idinampi ito sa kanyang pisngi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mga pilikmata patungo sa balat ni Carlos. Ang bawat tibok ng puso ni Carlos ay tila naririnig ni Clara at ang bawat hininga nila ay nagtatagpo sa gitna ng katahimikan ng silid. Ito ay isang sandali ng pagtanggap, isang pagkakataong hindi kailangan ng maraming salita upang ipahayag ang nararamdaman. Alam mo Carlos, matagal kong binuo ang galit na ito. Akala ko, kapag nakita kitang naghihirap magiging masaya ako. Bulong ni Clara, ang kanyang tinig ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Pero nang makita kitang pumasok sa apoy para sa nanay ko, doon ko na-realize na hindi pala galit ang nananaig dito sa puso ko. Tumingin si Carlos ng diretso sa mga mata ni Clara, ang kanyang puso ay tila sasabog sa saya at takot. Does this mean may pagkakataon pa tayo? Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Isang ganyang ngiting tila nagsasabing ang lahat ay magiging maayos na. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Carlos at dahan-dahang yumuko upang idampi ang kanyang noo sa noo ng lalaki. Ang kanilang mga hininga ay nagsama, nag-iiwan ng isang pakiramdam ng kaligtasan at pagmamahal na tila isang matamis na fade to black sa gitna ng lahat ng pait. Tapos na ang bayad mo, Carlos. Quits na tayo. Ang boses ni Clara ay puno ng kapatawaran. Hindi na natin kailangang balikan ang kahapon. Ang mahalaga, nandito ka. At nandito ako. Sa narinig na yon, tila gumuho ang huling pader na humaharang sa emosyon ni Carlos. Napahikbi siya nang malakas itinatago ang kanyang mukha sa balikat ni Clara habang ang dalaga ay marahang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila naglilinis sa dumi ng kanyang konsensya at sa bawat hagod ni Clara, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagtatagpo, isang katanungan ang pilit na nananatili sa isipan ni Carlos. Ngayong nakuha na nila ang kapayapaan sa isa't isa, handa na ba silang harapin ang mga labi ng nakaraan na maaring muling sumira sa binuo nilang bagong simulain? Ang dahan-dahang pagtulak sa pinto ay hindi naglabas ng anumang tunog, sapat lamang upang papasukin ang isang anyong matagal nang naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isipan. Si Aling Rosa,
ay pumasok sa silid nang may banayad na mga hakbang. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng matinding takot o ulap ng kalituhan na karaniwang bumabalot sa kanya. Sa halip ang kanyang titig ay malinaw, tila ba ang apoy na naganap kamakailan ay hindi lamang tumupok sa material na bagay, kundi naglinis din sa mga mantsa ng kanyang alaala. May dala siyang isang maliit na kahoy na kahon, ang barnis nito ay kupas na at ang mga kanto ay selyado ng alikabok ng nakaraan, ngunit hawak niya ito ng may higit na pag-iingat. Tila ba ito ang pinakaingat-ingatang kayamanan ng buong mundo? Nagulat sina Carlos at Clara sa biglaang pagpasok ng matanda. Agad na binitiwan ni Clara ang kamay ni Carlos upang alalayan ang kanyang ina, ngunit itinaas ni Aling Rosa ang kanyang kamay bilang senyas na kaya niyang tumayo ng mag-isa. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Carlos. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng isang mahinhin at banal na ngiti na tila isang anghel na nagdadala ng mabuting balita. Ang bawat paghinga niya ay payapa, malayo sa mabilis at gipit na paghinga na naranasan niya noong gabi ng sunog. "Carlos, anak," ang tawag ni Aling Rosa ay tila isang haplos ng mainit na hangin sa gitna ng taglamig. Dahan-dahan niyang inilapag ang kahon sa ibabaw ng kumot ni Carlos. Ang bawat daliri niya na humahawak sa kahoy ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng emosyong nakapaloob dito. "Nakita ko ang ginawa mo. Nakita ko kung paano mo ako binalot sa bisig mo habang ang lahat ay nagniningas. Sa sandaling iyon, hindi ko na nakita ang dumi ng nakaraan. Ang nakita ko na lang ay ang isang lalaking handang itaya ang lahat para sa pamilyang matagal nang nangungulila." Binuksan ni Aling Rosa ang takip ng kahon nang walang anumang pag-aalangan. Sa loob nito, nakapatong sa isang lumang piraso ng telang pelus ay ang 2 singsing na ginto. Ang mga ito ay gasgas na at hindi na kasing kintab ng dati, ngunit ang halaga nito ay hindi masusukat ng anumang diamanteng nabili ni Carlos sa ibang bansa. Ito ang mga niyankuy ng mga magulang ni Clara, ang simbolo ng isang pagmamahalang pinatibay ng hirap at ginhawa bago pa man dumating ang anino ni Carmela. Sabi ng asawa ko, bago siya pumanaw, ibigay ko raw ito sa lalaking magpoprotekta sa prinsesa namin. Sa lalaking handang itayo muli ang lahat ng gumuho. Ang boses ni Aling Rosa ay bahagyang nanginginig sa pagsusumamo ng kanyang alaala. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Carlos. Ang kanyang titig ay tila sumusuri sa kailaliman ng kaluluwa ng lalaki. "Ikaw ba yon, Carlos? Ikaw ba ang lalaking magbabalik ng liwanag sa buhay ng anak ko?" Naramdaman ni Carlos ang isang matinding bukol sa kanyang lalamunan na nagpahirap sa kanyang pagsasalita. Ang tiwala at kapatawarang ibinibigay sa kanya ng taong pinakasinaktan ng kanyang pamilya ay tila isang mabigat na regalong hindi niya alam kung paano tatanggapin. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat sa likod, pinilit niyang umayos ng upo at dahan-dahang kinuha ang mga singsing. Hinawakan niya ang mga ito nang may matinding pitagan, tila ba bawat ukit sa metal ay may dalang kwento ng katapatan. "Pangako po, Aling Rosa," niyang boses ni Carlos ay paos ngunit puno ng paninindigan. "Gugulin ko man ang bawat natitirang sandali ng buhay ko, itatayo ko ang lahat ng sinira namin. Hindi ko nahahayaang may anumang apoy o puot na muling dumaan sa pagitan namin ni Clara. I will protect her. And I will protect you as my own family." Lumapit si Clara at tumayo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi nadala ng pait, kundi ng isang matinding kaginhawaan. Inabot ni Aling Rosa ang mga kamay ni na Carlos at Clara. Pinagpatong ang mga ito sa ibabaw ng mga singsing at marahan itong tinapik ng 3 beses. Ang bawat tapik ay tila isang basbas na nagbubuklod sa kanilang mga tadhana, isang pagkilala
na ang sugat ay tuluyan ng naghihilom at ang kahapon ay hindi na muling magiging hadlang sa hinaharap. Sa sandaling iyon, ang silid ay napuno ng isang kakaibang liwanag, hindi mula sa araw, kundi mula sa kapatawarang nagmula sa pusong pinakanasugatan. Ngunit sa likod ng magandang sandaling ito, isang bagong hamon ang naghihintay. Ang batas ay hindi natutulog at ang huling harapan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang ina ay isang krus na kailangan niyang pasanin upang tuluyang maging malaya. Ang lamig ng mga rehas na bakal ay tila dahan-dahang gumagapang sa mga daliri ni Carlos habang naghihintay siya sa madilim na pasilyo ng piitan. Ang hangin sa loob ay may dalang amoy ng kalawang at luma na tila sumisimbolo sa mga lihim na nabulok na sa loob ng maraming taon. Sa kabilang dako ng silid narinig niya ang balita mula sa kanyang abogado na si Tita Flor, ang malayong kamag-anak na palaging sunod-sunuran sa kanyang ina, ay nagboluntaryong umako sa lahat ng kasalanan. Isang malalim na pait ang gumuhit sa mukha ni Carlos. Alam niyang hindi ito udyok ng katotohanan, kundi bunga ng isang nakalalasong utang na loob na ginamit ni Carmela upang itali ang leeg ng ibang tao para sa sarili niyang kaligtasan. Dahan-dahang lumitaw si Carmela mula sa likod ng makapal na salamin ng silid panayam. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nagawa pa rin nitong ayusin ang kanyang buhok at may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi nang makita ang anak. Para sa kanya, ang pag-amin ni Tita Flor ay ang kanyang huling baraha upang makabalik sa kanyang tronong gawa sa kasinungalingan. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa kandado ng pinto ay tila isang hudyat ng muling pagbubukas ng sugat sa puso ni Carlos. Anak, nakita mo na. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako ang may gawa niyan. Si Flor ang may pakana ng lahat. Siya ang umamin sa pulisya. Ang boses ni Carmela ay puno ng pekeng kagalakan, pilit na inaabot ang salamin na tila ba mahahawakan niya ang pisngi ni Carlos. Lalabas na ako rito, Carlos. Magkasama na tayong muli. Gagamitin natin ang perang itinago mo mula sa Dubai para bumili ng bagong lupain malayo sa mga taong gustong sumira sa atin. We can start over, anak. Tumingin si Carlos ng diretso sa mga mata ng kanyang ina, isang titig na walang halong emosyon, tila ba nakatingin siya sa isang estranghero. Hindi siya natigbag sa mga matatamis na salita at sa pamilyar na paraan ng pagmamanipula ni Carmela. Sa halip dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono at ipinatong ito sa maliit na butas ng salamin na nagsisilbing daluyan ng boses. It's over. Hindi ko hahayaang may madamay pang ibang tao sa mga kasalanang ikaw mismo ang gumawa. Ang boses ni Carlos ay malamig at matatag. Sa isang dahan-dahang pagpindot sa screen, umalingaw-ngaw ang isang boses sa loob ng maliit na silid. Iyon ang recording ng kanilang pag-aaway noong gabi, bago ang sunog kung saan malinaw na inamin ni Carmela ang lahat ng kanyang ginawa laban sa pamilya ni Clara, mula sa pagpapakalat ng maling balita laban kay Aling Rosa hanggang sa pag-amin na gagawin niya ang lahat para lamang makuha ang gusto niya. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila isang latigo na tumatama sa mukha ni Carmela, nagpapaliit sa kanyang mundo sa bawat segundong lumilipas. Ang ngiti sa mga labi ni Carmela ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakapangingilabot na pamumutla. Ang kanyang mga mata ay naninga sa galit habang pilit niyang hinahampas ang makapal na salamin gamit ang kanyang mga palad. Ang tunog ng balat na tumatama sa matigas na ibabaw ay tila isang mabilis na pagtibok ng tambol sa gitna ng katahimikan. Traidor, anak kita. Paano mo nagawang talikuran ang sarili mong dugo para sa babaeng iyon? Sigaw ni Carmela, ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. You owe me your life. Carlos, utang na loob mo sa akin ang lahat. Wala na akong utang na loob sa'yo, ma. Binayaran ko na ang lahat ng iyon nang itaya ko ang buhay ko
sa gitna ng apoy na ikaw mismo ang nagsindi. Ang sagot ni Carlos ay may dalang pinal na hatol. Ang inang minahal at nirespeto ko ay matagal nang namatay. Ang nakikita ko na lang ngayon ay isang babaeng lulong sa sarili niyang kasamaan. This is the last time you will see me. Pagbayaran mo ang bawat patak ng luha ni na Clara at Aling Rosa sa loob ng batas. Tumayo si Carlos at dahan-dahang tumalikod, hindi na muling lumingon sa kabila ng mga hiyaw at pagmumura ng kanyang ina. Habang naglalakad siya palayo sa pasilyo, ang boses ni Carmela ay unti-unting naging isang garalgal na pag-iyak na tila nawawala na sa katinoan. Ang matanda ay nagsimulang gumapang sa sahig ng selda, yakap-yakap ang kanyang sarili habang tinatawag ang pangalan ni Carlos sa gitna ng kawalan. Sa isang iglap ang kaisipan ni Carmela ay tila bumigay sa bigat ng sarili niyang karma, dahan-dahang lumulubog sa isang mundo ng dilim kung saan siya na lamang ang mag-isa kapiling ang mga anino ng kanyang mga pagkakamali. Paglabas ni Carlos sa pintuan ng presinto, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang init na tila naglilinis sa kanyang buong pagkatao. Sa malayo nakita niya si Clara na nakatayo sa tabi ng kanilang sasakyan, naghihintay ng may isang banayad at tapat na nukoy. Ang bawat hakbang ni Carlos patungo sa kanya ay tila paglipad ng isang ibong matagal na nakakulong sa hawla. Ngunit sa gitna ng kanyang kalayaan, isang huling tanong ang nananatili sa kanyang puso. Matapos ang lahat ng pagkawasak, handa na ba silang tunay na harapin ang bukas nang walang anumang bakas ng nakaraan? Ang liwanag ng bagong umaga ay dahan-dahang gumagapang sa mga dahon ng puno ng mangga, nagbibigay ng gintong kislap sa mga hamog na nananatili pa rin sa damuhan. 3 taon na ang lumipas mula nang ang lupang ito ay nilamon ng apoy at binalot ng puot. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ng mansyon ay punong-puno ng buhay at kulay. Ang dating greenhouse na tinupok ng galit ay muling naitayo. Hindi nagawa sa marupok na salamin, kundi isang matibay na istruktura na napaliligiran ng mga sariwang bulaklak na tila sumasayaw sa ihip ng banayad na hangin. Ang bawat paghinga sa paligid ay may dalang amoy ng basang lupa at bagong sibol na halaman, isang halimuyak ng pag-asa na tila kailanman ay hindi na maglalaho. Sa gitna ng hardin, nakaupo si Aling Rosa sa isang lumang tumba-tumba na gawa sa matibay na nara. Ang bawat dahan-dahang pag-ugoy ng kanyang upuan ay lumilikha ng isang payapang ritmo sa gitna ng katahimikan. Hindi na siya nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang maingat na karga ang isang sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang munting tawa ng sanggol sa kanyang panaginip ay tila isang matamis na himig na nagbubura sa lahat ng mapapait na alaala ng nakaraan. Ang matanda ay dahan-dahang humahalik sa noo ng bata, isang kilos ng wagas na pagmamahal na tila isang basbas ng langit para sa bagong henerasyon ng kanilang pamilya. Lumapit si Carlos at Clara sa kanilang ina, magkahawak kamay habang pinagmamasdan ang napakagandang eksena sa harap nila. Ang bawat pagpindot ng mga daliri ni Carlos sa kamay ni Clara ay may dalang pangako ng katapatan at proteksyon. Wala na ang mga benda sa kanyang mga kamay, tanging mga manipis na peklat na lamang ang natira sa kanyang balat, mga tanda ng isang sakripisyong naging tulay sa kanilang muling pagtatagpo. Tumingin si Carlos sa kanyang asawa at sa loob ng mga mata ni Clara, nakita niya ang isang mundong puno ng kapayapaan, malayo sa pait ng 15 taon na kanilang tiniis. Sabi ni Doc, maayos na raw ang blood pressure ni nanay. She's really doing well, Carlos. Bulong ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang malambot na haplos sa pandinig ng lalaki. It's because of you, Clara. At dahil na rin sa munting anghel na yan, sagot ni Carlos habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ng kanilang anak. Hindi ko akalain na makakamit natin ang ganitong katahimikan matapos ang lahat ng unos. Sa isang maliit na telebisyon sa loob ng bahay, mabilis na lumabas ang isang balita tungkol sa isang pasilidad
para sa mga may karamdaman sa isip sa loob ng piitan. Isang matandang babae na tila nawawala na sa sarili ang nakaupo sa isang madilim na sulok, yakap-yakap ang isang manika na gawa sa dayami habang tinatawag ang pangalang Carlos sa gitna ng kanyang mga hikbi. Iyon si Carmela. Ang kanyang mundo ay naging isang maliit at madilim na selda ng sarili niyang kaisipan kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang mga pagkakamali. Tumingin si Carlos sa screen ng sandali bago niya dahan-dahang iniwas ang kanyang paningin. Wala nang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na buntong hininga ng pagtanggap. Pinatawad na niya ang kanyang ina, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil kailangan ng kanyang sariling kaluluwa ang maging malaya upang tunay na makapagsimula. Dahan-dahang kinuha ni Carlos ang sanggol mula kay Aling Rosa at itinaas ito patungo sa sikat ng araw. Ang bawat maliliit na daliri ng bata na humahawak sa kanyang hintuturo ay tila isang mahigpit na kapit sa katotohanan. Ang bawat pagtibok ng puso ni Carlos ay tila nagsasabing ang lahat ng hirap ay may katumbas na ginhawa at ang bawat sugat ay may nakalaang paghilom. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng tamang tao, kundi tungkol sa pagiging tamang tao sa gitna ng mga maling pagkakataon. Ang tunay na utang na loob ay hindi binabayaran ng bulag na pagsunod sa mali. Pagtatapos ng kwento sa isipan ni Clara habang nakasandal siya sa balikat ni Carlos. Ito ay binabayaran sa pamamagitan ng pagpili sa tama kahit gaano pa ito kahirap at sa pagbuo ng isang kinabukasang hindi na muling mababalutan ng anino ng kahapon. Habang ang araw ay patuloy na tumataas sa langit ang tatlo, sina Carlos, Clara at Aling Rosa ay nanatiling magkakasama sa hardin, nababalutan ng init ng pagmamahal at kapayapaan. Ang bawat munting tunog ng kalikasan, ang bawat pag-ugoy ng duyan, at ang bawat ngiti ay tila isang selyo na ang lahat ay tapos na, ang lahat ay bago na. Ang kwento ng kanilang paghihiganti ay tuluyan ng naging isang kwento ng pag-asa, isang patunay na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, ang liwanag ng katotohanan at pagpapatawad ay palaging makahahanap ng daan upang magningning muli.